Mga biday sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang reaksyonan po mga kabida. Ano? Ito kong naging interview po ni Mr. Ted Filon dito ho kay Kabataan Party List Representative Renico, ano, mga kabida, na pinost po ni Dare to Us, ano, mga kabida. Ang kanilang pinag-usapan po dito mga kabida is about the MOOE, ano, ng mga kongresista. Kasi po, itong MOOE, naging subject for scrutiny kasi ito ngayon dahil doon sa expose po makabida, ano, ni Congressman Leandro Leviste. Kung hindi po ako nagkamali, may binanggit po siya na I think 1.5 million pesos ata, ano, na MOOE per month. Ito pong House of Representatives, ito pong mga kongresista po, ano, mga kabida. Okay? So, nung tinanong po siya ni Mr. Ted Filon, kung meron ba siyang MOE, ang sagot po niya makabida ay wala. Okay? O kayo, naniniwala ho ba kayo doon? Ito, pakinggan muna natin to, ano, makabida, at saka magre-react ko tayo, ano po. Okay? Courtesy lang po natin ito, ano, sa News 5, makabida, okay, sa programa ho ni Mr. Ted Filon. Okay? Narito po. So tumatanggap ba ang makabayan ng MOOE na 1 milyon bawat isang opisina? Hindi po. Wala pong ganon. And sa bahagi natin, nakikita natin na may pangailangan talaga na yung pondo sa mga iba't ibang aktibidades natin ay tuloy-tuloy sanang nagagawa ng sistema na ito na sa bahagi namin ay ito yung nangyayari. Okay, sige po. So, Sa inyo po, magkano ang expenses na ibinibigay para sa opisina po ninyo? Yung salary po talaga yung pinaka-bulk na talaga ng expenses na yun eh. So, hindi ko rin talaga masabi. Tinitipid lang talaga natin and syempre, iba't ibang paraan na creative ng kabataan para yung iba't activities natin, leadership seminar man yan or kung ano man, ay may sapat na rekurso para maisagawa siya. Ayon. O kayo, naniniwala ho ba kayo na wala ho siyang MOOE? Meron po, imposible po na walang MOOE, mga kabida. Ito hong mga kongresista. So, paano ho nila patakbuhin po yung kanilang operasyon, lalong-lalo na day-to-day basis, ano? Kung wala ho silang maintenance and other operating expenses, mga kabida. Ano po itong MOOE? Ano po yung inclusion po dito? Ano? Of course, ito pong supplies and materials. Alright? Meron pong utilities, electricity, water, communication. Okay? Siyempre, mga bills po ng kuryente, tubig, internet, ano? Mga kabida. Okay? Alright? Transportation and travel allowances po. Okay? Kung mayroon po silang ipa-follow up po mga kabida o di kaya may ipapadala po sila, of course, gagamit po sila ng messenger, ano po, no? Alright? Eto pa po, no? Minor repairs and maintenance. Kung masira yung kanilang tubig dyan, ano, tatawag ko sila ng tubero, mga kabida, o kuryente ba, ano, okay, tatawag ko sila ng electrician, ano po, so may bayad po yon, mga kabida, no, and other day-to-day operating expenses, ano, these support operations but are not salary themselves. Iba kasi yung salary Ang tawag po doon sa salary po, mga kabida, yung budget po nila is personal services o PS, ano? So separate po ito doon ho sa MOOE ng bawat opisina po, ano, mga kabida. Okay, kaya nga nung narinig ko po yung interview, nung sinabi po ni Congresswoman Renico na wala ho silang MOOE, imposible po 'yon. Paano ho nila patakbuhin yung kanilang opisina kung wala ho silang MOE, ano? Yung tanong po ni Mr. Filon po mga kabida, ano, kay Congresswoman ko kung yung kanyang sweldo na umabot po ng 300,000 plus, sa kanya lang ba yun? O mapupunta yan sa kanilang party list po mga kabida? O ang sagot naman po ni Congresswoman ko, kukuha lang daw siya ng panggastos po para sa personal needs po niya, ano, mga kabida, and the rest, mapupunta na raw doon ho sa kanilang party list. Okay? Organization po, ano, mga kabida. Alright? So, kung mapupunta doon, wag ho niyang sabihin
na doon kukunin yung operating expenses po, ano, mga kabida. Yung telephone, electricity bills, water bills, ano, transportation and allowances po, mga kabida. Imposible po yun. Okay? Meron talaga yan. Kahit na po yung maliit na opisina po, mga kabida, meron ngang MOOE. Ito pa yung mga opisina po ng kongresista. Meron. O yung pambili po ng kape, asukal, gatas, para ho sa mga bisita. Kabilang po yun doon ho sa MOOE po, ano, mga kabida. Yung petty cash po nila, kabilang po yun sa MOOE, ano. Kaya nga, sa kanyang mga sagot, halatang nagsisinungaling po. Ang tanong ko din po, ano, bakit magsisinungaling? Okay lang man yun. Aminin po nila na meron pong MOOE, ano, kasi meron man talaga. Imposible po ang isang opisina, wala hong MOOE, ano, mga kabida. Kaya nga nagtataka din ako kay Congresswoman Renico kung bakit ipinagkait pa po yung impormasyon kung meron ba siyang MOE o wala, no, mga kabida. Sabi po niya, wala. Diba? So, anong itinatago? Bakit hindi po inamin, ano, mga kabida? Wala po problema sa MOE. Hindi naman po yan illegal. Legal po yan. Pero the question is, how much is the MOE? Pero kung malaki na po, kagaya ho dun sa sinabi po ni Congressman Leandro Leviste, ano, na figure, I don't know kung matatawag man natin yon na sakto po yung kanilang operating expenses po nila, no, mga kabida. Diba? So, dun pa lang, there's something fishy po, ano, mga kabida. Dun ho sa pagsisinungaling po ni Attorney Ko o Congresswoman Renico, ano, na wala po silang MOOE sa kanilang opisina, ano po, mga kabida. Okay, kung maalala po ninyo, naging controversial po ito, mga kabida, dahil sa expose po ni Congressman Leandro Leviste, ano. Hindi lang po yung MOE, kabilang na po yung Christmas bonus, ano, na una itinanggi po, mga kabida, ni House Appropriations Chairman Mika Swansing na hindi daw totoo. Pero kinalaunan po, mga kabida, sa isang panayam po kay Congressman Ronaldo Puno, inamin po niya na meron pong 2 million pesos, ano? Pero hindi po ito personal na bonus ng mga mababatas. Ito po ay pondo daw, mga kabida, para sa Christmas requirement sa kanilang mga distrito, ano? So kagaya nila po ng Christmas party ng mga barangay kapitan, ano? Kabida, consultation. All right? So yun po, no? Ang problema lang, hindi ho sila nag-synchronize itong mga mambabatas. Kumbaga, yung script na ginamit at binasa po nila, mga kabida, hindi po tugma. Iba't iba yung script po nila. Kaya medyo nahahalata po, mga kabida, na meron pong itinatago Tama yung kay Swansing, pinanindigan po niya na wala. Kaso lang po, meron pong isang kongresista na pumiyok po, mga kabida, no? Okay lang sana yung kanya explanation, hindi ko katanggap-tanggap. Kaya, ang nangyari po, inulan po ng batikos po, ano, mga kabida. Ultimo ito hong si Attorney Rowena Guanzon, nakisali na rin, ano, mga kabida. Okay? Napamura po dito ho kay Congressman Ronaldo Puno, at in fact, sinabihan pa niya itong si Ronaldo Puno, sana sumunod ka na po kay Congressman Romeo Acop, ano, mga kabida. Di ba? So, yung mga ganong mga milagro dyan po sa House of Representatives, yun yung bunga po ng hindi ho transparent. Walang transparency po, ano, mga kabida. Isa lang talaga yung gusto ho ni Congressman Leviste, ano, dapat transparency. Dapat ipinakita po, ano, sa kanila, sa publiko, yung kanilang mga gastusin dyan, mga kabida, no? Kasi po, unang-una, hindi po nila pera yan Pera po ng taong bayan yan. So may karapatan po ang taong bayan malaman po kung saan napunta yung kanilang taxes po, ano? Amin pala. Kasali pala ako doon, ano, mga kabida. So gusto ho naming malaman kung saan po napupunta yung aming taxes. Okay? Kung susundin po natin yung sinabi po ni Congressman Ronald Puno, ano, na itong 2 million pesos pang Christmas party po, mga kabida, hindi po namin matatanggap yan. Ang laki po nun, ano po, no?
Okay sana mga kabida, yung 2 million pesos sa halip na gagamitin para sa Christmas party po ng mga barangay kapitan, sana ibinigay na lang sana nila doon ho sa mga barangay health centers para pambili po ng mga gamot. Kasi alam naman po natin na may mga health centers po mga kabida o barangay health centers na wala hong mga gamot. Okay? Naging dependent ang mga tao sa health center, mga kabida, thinking na meron ho silang makukuha ang gamot, pero sad to say, may mga instances po na hindi ho sila nakakakuha po ng gamot dahil hindi po available po ang gamot. Bakit hindi po available? Wala hong pondo. Diba? Mas justifiable pa po kung yung 2 million pesos sa halip na pang Christmas party po mga kabida, doon na lang po ibibigay ng kongresista sa mga barangay po niya, ano? 'Di ba? Mas beneficial pa po mga kabida. Ang dami pa pong makakabenepisyo ng mga constituents po niya, no, kaysa dito ho sa Christmas party. Alright? Nang makakabenepisyo lang po mga barangay officials lang po, ano, mga kabida, ano po. Sa halip ng constituents po ng isang kongresista dyan po sa kanya hong distrito. At saka pangalawa din mga kabida, no, paano ho tayo makakasiguro na yung 2 million pesos po, napunta ba talaga doon ho sa Christmas party? Baka kunti lang po yung binigay doon ho sa mga barangay po mga kabida para ho panggastos para sa Christmas party, ano? Okay, the rest napunta na po sa bulsa, no, mga kabida. Kung tutuusin po walang liquidation yan. By mere certification lang po yan ang isasubmit po ng bawat kongresista po, ano? So, ibig sabihin po, so hindi po natin matitrace kung talaga bang ginagastos yung pera na yan. Kasi certification lang Isa-certify mo lang yan mga kabida na yan, ginastos namin yung 2 million pesos. Pero as to the i-itemize mo yun, wala Hindi po yan naging tradisyon ngayon ng House of Representatives. Ang kanilang tradisyon po, every time na meron po silang gastusin po mga kabida, pagdating ho sa liquidation, magsasubmit lang po yan sila ng certification. Sapat na po yan. Ang problema lang kasi, pinapayagan po ng COA. Okay? Which is, kung doon yan sa mga departamento po mga kabida, lalong-lalo na po sa mga ahensya po ng gobyerno under the executive branch, kailangan ho nila ng resibo. Okay? Dapat complete receipts yan. Hindi po pwede a mere certification. Okay? So, kung ganyan, unfair po, mga kabida, no? Diba? So, yun. Halata hong nagsisinungaling po, mga kabida, ito hong si Congresswoman Renico. Sinabi po niya na wala po silang MOOE sa kanilang opisina. Okay? Alright? So, ang ginagamit nila panggastos yung sweldo ni Congressman o Congresswoman Renico. Itatanong daw natin yan sa ibang mga mababatas, Okay? Itatanong natin yan kay Congressman Leandro Leviste, Congressman Kiko Barsaga, kung talaga bang wala o silang MOE funds sa kanilang mga opisina, mga kabida. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, mga kabida, no? Patungkol ho sa halatang nagsisinungaling, ito hong si Congresswoman Renico. Okay? Mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.